Ano ba, rolling na? Hindi mo ba tayo nakakita nito Rating mga frozen goods ng Dali! Let's go! Hi mga Divels! Andito tayo ngayon sa episode. So for YouTube people, natandaan nyo, thank you so much sa pag-abang ng aking first ever episode na nag-viral sa YouTube. So pinapalakpakan niya. Kanti lang kasi friends ko kayo. Masyado pumalakpak. So ayun na nga, first ever video ko nag-viral. So sa mga Facebook people, congratulate nyo naman kami. First 50k views ako sa YouTube. Katumbas niya parang 1M views sa Facebook. So, it's an achievement for me. Nag-earn ako ng 1,000 followers dahil doon. So, sa first episode natin, namili ako ng iba't ibang items na ni-request nyo from Dali. And ito na yun. So, ngayon, as much as possible, kinuha ko yung mga feeling ko essentials din namin. Ayaw kasi magsayang ng pagkain na hindi namin makakain. So, these are the things na binili namin na feeling ko magagamit namin din. So, magluluto na tayo ng onte at titikman natin. Samahan niyo ako. Let's go. First item, tapa. Chicken bolon. Kulon muna sa tubig para mas... Para lumutong, no? Wow! It's And ayan na, naluto na natin siya. And syempre nga, since ako lang naman kakain, ayokong magkaroon ng food wastage masyado. Niluto ko lang yung feeling kong magagamit ko for this content, for content purposes. So, huwag tayong magsayang ng pagkain kasi hindi tayo mayaman. Mas mapula siya compared sa ibang hotdog. Hindi ko alam kung bakit. Suspicious. Kaya rin ba guys, pagka bagong product, para alanganin, hindi ka sure, gets, parang siyang palengke hotdog, yung mga nabibili sa palengke na kilo-kilo, more on ganun ang lasa niya. Ako, ang reference ko is tender juicy kasi yun ang paborito ko and nakasanayan ko. Para siyang McKenny. Kasi nagkaroon ako ng series before na nag-rate ako ng iba't ibang hotdog. Para siyang McKenny nga yung lasa. Not bad. Bigyan ko ng 8 out of 10. Pwede na. Perfect to sa mga pang-negosyo if mura siya ha. Next naman natin is yung kanyang Shanghai. Upo ko here. In fairness ha, chewy yung pinaka-wrapper. Siguro di ko na naprito na mais. Pero, hindi siya maasim. Kasi usually pag ganito, nag-aasim. Lalo na pag hindi na-seal ng maayos. Sweet siya. Para siyang pinaghalong beef and pork. Kasi meron akong anggo na nalalasahan sa kanya na coming from the beef. Malinamnam siya kasi para siyang galing sa pork nga. Not bad. Bigyan ko to ng 9 out of 10. Hindi siya life-changing pero for Shanghai, i-crave ka lang. Hindi mo na kailangan gumawa magbalot. Pwede na siya. Okay siya sa akin. Potato cheese shots. Gago, sarap! para kang nasa. Para kang nasa. Shot ako! Para akong binaril. Gagi, masarap siya! Gusto ng mga kids to. Ito yung laman niya, itsura. I'm not sure if kita nyo, pero yan siya. Kaya may zoom curves. So sa mga taga-YouTube, hindi na-zoom yung camera ko na landscape, so magtyaga na lang kayo. Imagine niyo na lang siya. Crispy siya sa labas, pero ramdam mo meron siyang extender na potato. Malamang, potato nga siya. Ito mashed potato na binalot ng crumbs. Tapos lasang-lasa mo yung cheese. Ma-flour lang yung labas, yung loob niya ng mushy. But it's not bad. First time ko nakatikim na ganito
Bigyan ko ng 10 out of 10. Highly recommended. Next naman is yung kanyang patty. Nah. Hindi ko siya gusto. May aftertaste siyang gamot na parang I'm not sure if it's preservative na pampakulay. Basta nag-aftertaste na parang pag gumano ka, nararamdaman mo sa dila. Ay, sorry, ang baho pala ng hininga ko. Sorry, guys. Naamoy. Basta yung ganun, parang siyang may tingling effect sa dila na, no. Is yung Bologna. Yung Bologna ito. Ang sarap ng Bologna. Yung Joshua. Not bad. It's sweet, meaty. Ma-extender rin siya para siya maraming flour. Pero in fairness, lasa mo yung laman niya. Mas okay siya ng tostado. Not bad. 10 out of 10. Ang bacon. Ayan yung bacon dyan. Hindi siya lasang bacon as what I'm expecting. Kasi siguro, ang sa akin, bacon is a cured meat na may smoky, honey-like flavored toasted na machar ang lasa. Though medyo tostado na yung lasa niya, pero parang nagre-register lang siya sa akin ng samgyup meat na matamis. Okay siya as samgyup na meat na matamis, pero as a bacon, medyo hindi siya lasang bacon for me. Pero pwede na. Pero bigyan ko ito ng 8 out of 10. Next naman natin is yung kanyang chicken tapa. Ito. Sarap. It's salty, sweet, umami, peppery, malinamnam, and lightly sweet siya. Tapa talaga yung lasa niya. And then the texture is, alam mong chicken. Hindi siya yung chewy na may pressure na kumukontra pag ginunguya mo. Gusto ko to. 10 out of 10. Not bad. Super sarap. Tocino. So, nag-tocino series na tayo. Ang number 1 ko ay CDO Fantastics. Baka naman. Nasingit pa yun. Okay. Para siyang king suey. Based doon sa mga natikman ko, similar sa king suey na para pag niluto mo, may mga namumuumong texture na hindi mo alam kung ano. Para either sugar siya or... Basta, it's not that sweet. It's more on the chewy side. Or hindi ko lang naluto na maayos. Pero, not bad. Sa loob niya, fatty siya. Marami siyang laman. Bigyan ko ito na 9 out of 10. Lasa siyang hilaw. Lasa siya. Hilaw siya. So, sa luto ko na yun, ha? Depende kung nakain kung aswang ka. Nakain ka ng hilaw. Pwede na. Yan naman tayo sa usapang aswang na yan, eh. Next naman is chicharong bulaklak. I mean, medyo magiging bias ako dito kasi hindi ko siya naluto ng maayos talaga. Pero titikman ko siya for the sake na titikman ko. Kasi dapat crispy, di ba? Ito parang tumitibok pa siya. Parang may dinadigest pa siyang pagkain. Premature na pagkain. Premature na pagong. Pagong. Yuck. Parang siyang utak. Kainin ko ba to? Sayang. Kasi siguro gagawa ko na siya ng separate vlog kung pasado. Pero titikman ko siya for the sake. Alam niyo, wag niyong gagawin yung ginawa ko na niluto siya kasama sa tocino kasi nasunog siya and undercooked pa siya. So I just ate an undercooked chicharon bulaklak today. And that's okay. That's okay na magkamali ka sa buhay. But for now, wag ka muna sumama. Next time na. Meron tayo hindi nakasali sa competition kasi hindi ko naluto ng maayos. So, babalik na lang siya sa wild card. May wild card. Ano yan, The Voice? So, let's start with the worst. Sakit ng worst, no? I mean, among these, siya yung parang ampon. Charing, ano nang problema ko sa ampon? Or siya yung pinaka Comment down below kung ampun ka. Sa mga ampon dyan, let me know. Ika-comfort ko kayo. Charot lang, ha. Siguro, siya na lang yung na-outperform. Yung tamang term, no? Parang na-outperform siya. Overshadowed. Pero hindi talaga siya eh. I mean, siguro,
basing it sa mga hotdogs na alam nyo, and if kayo yung tipong particular sa lasa and brand, baka hindi nyo ito magustuhan. But, siguro kung pwede mo siyang gawing negosyo na murang mga hotdog sandwiches, perfect yun. But, hindi siya nagre-register as hotdog na in-expect mo, pero pwede na. Ang hirap palabasin ng ayaw mo, no? Ang hirap mag-positive scripting. Basta gets nyo na yun. Ha? Hindi lang kayo iba. Umili na lang kayo ng iba. Huwag na ito. So, all time, ayusin nyo to. Next. So, meron na tayong worst product. Worst product talaga. So, meron tayong hindi masyado ideally approved ng jury product. Next naman is ating laman chan category. Laman chan in a way na parang okay lang, yung ganun, okay lang, pero hindi siya yung ine-expect mo. Hindi niya na-meet yung at least the expectation ng lasa na ine-expect mo. So, ang ating laman chan category is yung burger patty. Parang confused na laman, hindi mo alam kung ano siya. Para siyang, you're expecting a burger patty na parang meatloaf na hindi mo maintindihan. Next is ito, laman chan din, but personally nagustuhan ko to, pero I have to consolidate yung feedback ng team. Okay lang din sa kanila. Para daw kasi siyang mushy na parang mahari ng, baka sa pagkakaluto ko rin. We'll never know. Pero ito, medyo half-hearted ako na good siya sa akin. Pero laman chan rin siya. Next is yung tocino. Tocino lacks sweetness. Pero, pwede na, lamang chan. And then the bacon, hindi siya lasang bacon, matamis lang siya na samgyup. So, yun ang ating laman chan category. Pero, sila ay pwede na. Then next natin, ang ating top 3 products for me and for us based sa mga binili namin. Ang aking third is ang kanilang Shanghai. Next is ang kanilang Joshua's Bologna. And ang aking top tier na hindi ko akalain, alam ko mura lang to, parang nasa 70 or 80 pesos lang to. Pinakamasarap sa lahat, lasang mayaman, lasang premium, and lasang hindi tinipid. Tapang-tapay nag-register. What more if maprito or maluto mo pa siya na natutusta-tusta? Ang sarap sa sinangag. And there you have it. Sana nag-enjoy kayo sa video na to. Ako na ang bumili, tumikim at nagluto para hindi mo na gawin. Ayan. So, let me know in the comment section kung ano pang gusto nyo ipagawa, ipaluto, ipatikim, at kahit ano pa, ipagawa, ipasaksak, ipapatay, magpaaswang. Walang papatay eh. Sorry. If gusto nyo pa ng usapang aswang, let me know. So, if hindi ka makarelate sa usapang aswang, meron akong episode na in-upload ko kung paano ko ginagawa yung garlic ko na ginagamit sa panggisa, yung mga ready to go. Doon, makaka-relate ka na. Okay? So, yun lang. Sana nag-enjoy kayo sa video na to and sana parating masarap ang ulam nyo. Kaya di tayo mayaman. Bye!